Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Lunes. Isang eroplano ng Philippine Airlines ang nagsagawa ng emergency landing sa Iloilo International Airport nitong Linggo, April 19. Batay sa ulat, nagkulang umano ang oxygen supply sa kabina habang nasa cruising altitude ang naturang eroplano. Samantala, ayon naman sa isang pasaherong lula nito, hindi umano gumagana ang air conditioning ng eroplano bago pa man lumipad, dahilan para makaranas ng matinding init sa loob. Ligtas namang nakalapag ang eroplano habang may ilang pasahero na kinailangang bigyan ng paunang lunas. Rider na kukuha sana ng ayuda sa Quezon City, patay. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Binawian ng buhay ang isang 44 anyos na rider habang nakapila para sa cash relief assistance sa mga motorcycle taxi at delivery rider nitong Sabado, April 18, na ginanap sa Quezon Memorial Circle. Base sa kumalat na video, sinubukan pa itong i-revive ng mga kapwa niya rider na nakapila rin sa nasabing ayuda. Samantala, kinumpirma rin ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office ang insidente at sinabing the QCD-RRMO on-site response team immediately attended to the patient, who was reported unconscious, and initiated basic life support measure prior to the transport. Kaugnay pa rin ito, binisita at kinausap ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pamilya ng rider, kung saan nangako ito magbibigay ng tulong sa pamilya para sa mga gastusin sa ospital, burol, libing at iba pa. Nagbubulgar, Brian Kitson. Panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video message, sinabi ni PBBM na inaasahang bababa ang presyo ng diesel ng 24.94 pesos kada litro, gasolina ng 3.41 pesos at kerosene ng 2 pesos ngayong linggo. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. Kaugnay nito, nagpaalala rin ng Pangulo sa mga oil companies na tiyaking tama at isang bagsakan ang ipapatupad na rollback. Sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Pag-aresto kay Zaldico, kumpirmadong fake news ayon kay Harry Roque. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Jenny Albason. Nakumpirma umano ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na walang katotohanan ng pagkakahuli kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa isang Facebook Live, nakakuha umano si Roque ng kumpirmasyon na lahat ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay fake news dahil nakumpirma rin umano niya na ligtas si Ko at hindi ito naaresto at nakadetine. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Sa hiwalay namang post, kinuwestiyon din ni Roque kung bakit presidente pa umano ang nagpapakalat ng fake news. Nagbubulgar, Jenny Albason. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Mukha naman talagang fake news eh. Parang wala na kang naniniwala kay BBM ngayon eh. Kasi halos lahat na lang, puro pasabog. Kay Zaldico, sana mauwi nila. Pag nauwi nila, baka doon pa maniwala tao. Pero hanggang sinabi lang na nahuli. Daling sabihin nahuli. Kailangan, labas muna nila. Nagbabatuan sila lang salita, ibig sabihin, chismis yun. Ganun lang yun.
E di magchismisa na lang silang dalawa. Eh, presidente na nagsalita, di maniniwala tayo kahit paano kasi presidente na Pilipinas yan, di ba? Hindi good luck sa kanila kung sino makukulong sa kanila. Patunayan nila sa isa't isa. Matapos si Bulgar, Chris Aquino, ni-reveal ang special girl ni Bimbi. Hindi pa tapos ang Queen of All Media at TV host na si Chris sa pagbubulgar na may napupusuan ng babae ang anak niya na si Bimbi Aquino. Sa kanya kasing bagong post, kasunod ng sweet message nito sa anak, ni-reveal ni Chris sa Instagram ang larawan kung saan kasama ni Bimbi ang naturang babae. Natinakpan naman ni Chris ang mukha gamit ang pink heart emoji. Ayon pa sa TV host, masaya siya na may nagugustuhan na ang kanyang anak at suportado niya umano ito dahil nais niyang ma-enjoy ni Bimbi ang kanyang kabataan sa dami ng sinakripisyo nito para alagaan siya. May birthday wish din si Chris para sa kanyang bunsong anak. Aniya, my birthday wish for my bunso is that she does become his first girlfriend and who knows, God willing, also his last. Yes, I'll be very blessed to have her for my daughter-in-law in 7 to 9 years. The countdown begins. Taunang Love Laban o Pride Festival gaganapin sa Hunyo. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Veron. Inanunsyo ng Pride PH na magaganap ang pinakahihintay na Pride Festival o Love Laban ngayong taon sa June 27. Nakatakdang daluhan ang naturang taunang selebrasyon ng libo-libong miyembro ng LGBTQIA+ community at allies nito. Ayon sa anunsyo ng Pride PH, nakatakdang magbalik lansangan ng lahat para sa pag-ibig na walang limitasyon at karapatang para sa lahat. Anila, ihanda na ang mga bandera. Sari-saring aktibidad ang inihanda ng pamahalaang lungsod ng Quezon, Pride PH at partners organizations at companies para sa mas makulay at makabuluhang Love Laban 2026. Nagbubulgar, Mabel Vieron. DLSU Lady Spikers, finals bound na. Nilampaso rin ang elimination round. Para sa boss ng katotohanan, narito si Let Abanya. Muling tutungtong ang De La Salle University Lady Spikers sa finals ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP matapos talunin ng kanilang rivals na National University Lady Bulldogs nitong linggo, April 19. Nilampaso ng Lady Spikers ang elimination round ng nasabing liga kung saan nakamit nila ang standing na 14-0 sa pagtatapos ng naturang round. Tinalo nila ang NU sa kanilang huling laban sa score na 27-25, 15-25, 23-25, 25-23 at 15-13 pabor sa DLSU, dahilan para dumiretso sila sa finals ng liga. Itinanghal naman na player of the game si Shane Riterta matapos magtala ng 21 points. Nagbubulgar, Let Abanya. Marami yung naglalabasan regarding doon kay Zaldico, Feli, na naaresto na si Zaldico. Ito daw ay fake news ayon kay Roque. At sa iba pang vloggers, di ba, maraming lumabas. O yung mga vloggers nga, ikinontent nila yan, yung sa pagka-fake news. Yes. Pwedeng nahuli siya doon. Yung asylum kasi, meron doon na tinatawag sa kanila na mas nauna yata niya yung in-apply. Maaaring kaya siya nakulong siguro, baka may iba siyang kaso, pero hindi kaso ikinasa sa kanya dito sa Pilipinas. So, ibig mo sabihin, yung kaso natin dito, hindi yun ang dahilan kaya siya nahuli doon. Maaaring ganon. Dahil unang-una, iba yung batas doon. Oo. And since, kagaya nga ng sinabi mo, kung nag-first apply si Zaldico, may chance na hindi siya pwedeng ibalik dito, di ba? Kasi pagka gano'n, nag-apply siya first dun sa ibang bansa, lalo sa Czech Republic, may hindi siya pwedeng dalhin dito kagad. Yun ang malinaw. Oo, no? Yun ang malinaw na tingin ko yung dapat abangan natin kung ano yung mangyayari na i-announce ng Czech Republic regarding dun kay Zaldico, no? Kung ano yung mangyayari, kung dadalhin ba siya uli dito sa Pilipinas or doon na lang siya muna. Maaari, ayan. Pwede yung ganon. Yeah. So, matanong naman kita, Mitch, saan ka ba last weekend?
Ayaw O lang kahapon, ganyan. Oo, kasi dahil nga 'di ba nung mga nakaraan nagpahinga ako dahil ang taas, grabe, ang taas ng presyo ng gasolina. Oo. Pero nung narinig ko, nabalitaan ko talagang bumaba, aba. Meron Ako'y umikot-ikot. Ah. Oo, talaga namasyal ako. Diyan lang rin sa Quezon City. Oo, yun nga din, Mitch, nangyari kahapon, meron akong Sundate, di ba? So, Uy, nalaman mo may ba? Nakita ko doon yung mga riders na kumukuha ng ayuda na 5K. So, yun ang medyo naiiyak lang ako dahil mayroon chaos line na marami sakripisyo yung mga riders dahil dun nga sa ayuda na yan. So, nakakaiyak dahil biruin mo, ang dami nakapila, nakakaawa sila, nasa initan sila, wala man lang patubig. Ayun nga, Oo. syempre, no, madedehydrate ka kahit pa paano dahil napakainit. So, sana man lang, no, sa susunod na mga ganyang campaign or mga paayuda, dapat bigyan naman nila ng atensyon kasi nga nagkakaroon nga ng kagaya ng minsan, 'di ba? Meron tayo na balita na namatay yung isa sa mga riders. So nakakaiyak naman na madadala niya yung mga nakuha niyang ayuda pero wala na siya. 'Di ba? Nakakasad lang. Nakakalungkot talaga. Syempre, alam naman natin na nagtatrabaho lang yung mga rider para sa pamilya nila pagkatas ganun ang mangyayari. Yan ang mangyayari. So sana sa susunod maging maayos na ang lahat, no? Yan, dapat. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.